Hello mga ka-homemakers. Matagal tayong hindi nag-formulate. Pasensya na kayo. Sobrang busy sa mga costumes. So, ito na yung ginawa ko na alingatong with himag oil. Ito yon. So, sinala ko na. And then, lalagyan na natin siya ng mga sangkap. So, ito, nagpapainit tayo ng tubig. Ito. Kasi, iinitin natin ito. Bakit natin iinitin yan? Malamig na kasi yan. Pinalamig ko kanina kasi may iba pa akong ginagawa. At saka, lalagyan kasi natin ng ibang sangkap. So, ano ba ang mga sangkap na kailangan natin? Ito, menthol crystals. Sunod, camphor crystals. Alam niyo naman ito yung pampaanghang at may dulot na maganda sa katawan. Hango rin to sa mga plants. Okay, kailangan natin ng preservative, pinoxyethanol. Siyempre, kailangan natin ng methyl salicylate o sa iba nito, ang tawag nito ay oil of winter green. Yan ang tawag sa iba dito. Okay, kumulo-kulo na siya, pero hindi pa naman siya mainit. So ngayon, lalagyan na natin siya. Ito ay 300 ml ang laman nito. Ito oh. 300 ml to. So ngayon, lalagyan natin siya ng menthol crystals na 2 kutsara. Bakit iniinit natin yan? Para matunaw to. Kasi hindi ito natutunaw sa oil. Sa tubig to, water soluble ito. Pero dahil oil yan, initin natin para matunaw siya. Yan, 2. Lalagyan din natin ng camphor, 2 kutsara din. Yan, mabisa na yung ating alingatong roots plus yung himag. Lalagyan pa natin ng additional bisa pa nito. Kasi pag maghilo tayo, masarap kasi yung may manghang ba? Mintras manghang, mas masarap. Ayan, so papatayin na natin. Ayan, so ang gagamitin dapat yung baso ay heat resistant dapat. Kasi para hindi naman pumutok yung mo, pinagtitimplahan mo. At mga co-makers, hindi pwedeng idiretso to sa ito mismong oil. Idiretso mo sa pagpakulo, hindi mo lalagyan ng tubig kasi mawawala yung bisa nito. Itong mga nilagay nating sangkap. Heat sensitive kasi itong mga ito. Okay, next ay lalagyan natin ng polysorbate 80. Ito yung soluble. Ito yung, ano pang tawag nito nawala ko sa isip ko. Para yung mga sangkap nito lahat ay maghahalo dito. Yan. Hindi siya maghiwa-hiwalay. So, kailangan lagyan natin siya ng 1/4 teaspoon. Yan. And then, lalagyan natin ng phenoxyethanol, 1/4 din teaspoon. Pang-preserve sa ating oil para hindi siya maaanta. Kasi hindi natin maiwasan baka mamaya nalagyan siya ng patak na tubig kasi alam mo yung tubig yan yung dahilan bakit nagkaroon ng anta o nagkakaroon ng bakterya yung ating formulation. Kaya para sure tayo na hindi talaga yan na mamuo dyan o mabuhay yung bakterya ay kailangan nating lagyan ng preservative. Yan. Para hindi siya agad-agad masira. Tatagal ang kanyang buhay. Tatagal ang kanyang expiration. So, haunin na natin kasi wala na. Halo-halo na siya. Okay, testing ko kung manghang na ba. Bango. Sobrang bango. Plus ko sa noo, sa tiyan. Lamig ng tiyan ko. Alam mo mga co-makers, kaya una akong gumawa nito, panggamit po talaga namin, yun po talagang unang purpose. Panggamit po namin. Haluan din natin itong methyl salicylate para umanghang. Ito nabibili lang din to sa butika, itong methyl salicylate. Isa lang ilagay natin. Yan. Okay, saan na ba yung panghalo ko? Ay, ito pala. Parata naman ang labo na ng mata ko. Ayan, so okay na yung haplas natin. Ilalagay na natin sa mga bote. Ito yung paglagyan natin. Ito ay 60 ml ang laman talaga nito. Ayan. Pupunuin natin 60 ml. Ayan po, itong ating haplas ay mabisa po to sa mga sakit ng katawan, sa mga lamig, no? Sa mga namamagang ugat. So, kailangan nating hilutin yan. So ako, bakit ako gumagawa nito? Marami kong sakit-sakit sa katawan. Lamig kami lahat, mga sobrang pagod kasi stress. Kaya mahalaga talaga na
Hindi kami nawawalan nito. At syempre, share din natin sa iba na gustong bumili. So ito na po, isasali na po natin dito sa ating lagayan. Ayan. So, sa mga kakilala ko dati dyan sa Mindanao, baka magtaka kayo, bakit naging albularyo na ako? Hindi po, inaral ko lang po ito sa Google University. At napatunayang mabisa dahil sa mga testimonya ng nakagamit na nito. Ito na po ang ating nagawa ay 5 at kalahating bote. Naging kalahati na lang kasi natapon. Sayang.